ito very controversial din, no? At kasi nga dito sa expose ni Mayor Atienza is parang talagang sabit dito si Senator Loren Legarda, and I haven't heard any comment from Senator Loren Legarda. I even haven't seen any news na siya ay na-interview regarding this sinasabi ni Mayor Atienza. So pakinggan na po natin. SPBC franchise, kailan po at paano po ito sinimulang in-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan, pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Lerice, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Diba? Actually, ganyan na ganyan din yung kay kay Senator Bongo. 'Di ba? Na yung CLTG na kung saan magkano lang yung po kanilang assets kumpara dun sa mga projects na kanilang hinihingi, 'di ba? I think if I can remember it correctly, around 700 million. No? Kumpara 200,000 lang yata. Yung ng CLTG. Hindi ko maalala, pero ganyan na ganyan din yung diskartihan nun. Tamo, no? Ibang klase rin talaga yung pamilyan to Sa totoo lang. No, si Loren Legarda, ako talaga medyo busit talaga ako kay Loren Legarda. No, hindi ko alam kung bakit Or alam ko kung bakit, pero hindi ko alam kung kailan talaga siya actually nagsimula no? Kasi busit. I think nung pati kaya naman ako nabuisit nun kay Loren Legarda. Kasi pati si Old School Pinoy, tropa natin si Old School, di ba? DDS. Parang sinibak niya yung channel ni Old School. Hindi ko alam kung bakit pati yung ganong simpleng channel, pinagkakakitaan ni Old School yun, sinibak niya pa. No, pinatulan. Ito nga, kasi nga si Loren Legarda, we are parang si Loren kasi 'di ba associated siya sa mga yun din sa mga taong bundok no at napapabalitang malapit siya kay sino ba yung namatay sa Netherlands din na si bakit ba nakakalimutan ko yung mga pangalan? Yung namatay na. So, ayun nga, and then biglang boom, all of a sudden, biglang naging, very proud daw si Loren Legarda kasi nga, billionaire yung niya. Wala na ba si Old School Pinoy? Patay na ba? Wala. Tanong pala. Si Joma Season, Boss Eric. Napa-comment pa si Boss Eric. Si Joma Season, okay. Thank you naman, thank you. Kasi, hindi ko alam, pero ang pumapasok sa isip ko si Chavit Singson. Sa totoo lang, gusto ko nga sana sabihin, Chavit Singson? Di ba, magkasing edad pa yata sila. Baka magkasunod pang matigi. Joke. So, yan si Joma Season, yun, di ba? So, then, bam! Sikat na dahil bilyonaryong batang bilyonaryo, di ba? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas ang isang kumpanya ang puhunan ng 1 milyon. Kaya, agad binasura ko. Pero, binago agad yung application papers, nilagyan ng 1 bilyong puhunan. So, natanong ko, saan ko po ng 1 bilyon? Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to patay ka dyan, yan, di ba? Hiningan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club, at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si hindi ko talaga, Tita May Dons,
Did you manage to discuss this? Ang ganda kasi, hindi, pagka si Tita May kasi nagpaliwanag, medyo mas may clarity. Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, Hindi, cup of tea kasi ni ano to. hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Mm. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kita mo? Grabe, 'di ba? Hindi mo yung audacity nito ni Loren Legarda, no, para lapitan yung sitting mayor, 'di ba? That time. Biruin mo, lapitan mo. Gamitin mo yung impluwensya mo as a senator para i-rekomenda yung anak mo. Grabe. Grabe kapal. Tanggal. Grabe ang kapal ni Loren Legarda. Grabe, hindi mo deserve matawag na senador. Walang yaka. Tagal mo na sa politika eh. No? Tapos ganyan din gawain ni Bongo. Ganyan gawain ni Bongo. Kapal na mukha. Kaya ako po nagre-research eh. Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano ba ang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Yung humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila ng mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa batuhan sa floor. Kita mo kung gaano nila ginawa, kung paano mo ginawa yung imahe ng anak mo. Ha? Nagsumikap, congressman, tapos kahit tatakbo, ngayon ang panawagan pa neto ni Libestite, ano sabi niya? Ano daw siya? Na hindi na siya mangungurap dahil nga pumasok pa lang siya, kaya nga malakas yung loob daw niya na ipakita yung salin niya, no, na billion or I think, 'di ba? Second to the richest something or kung ano man, para ipakita na hindi siya mangungurap. Yung pala paano mo na-acquire? Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Macapagal. Grabe, no? Grabe kapal mo, Loren. Biruin mo nila, naglobbying ka talagang no? Operation Leviste Solar Panels. Grabe. Toyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam niya, kaibigan natin niya. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong... Tamo, si GMA, yung kapal din na mukha talaga rin yan eh. Alam niyo kung sino may kasalanan talaga ng lahat? Si Digong eh. No? Si Digong, kapal talaga ng pinakawalan pa si personal galit o inis dito sa mga taong ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi. Nakita kong maaaprobahan na. Yeah, you're welcome, Tita May. Appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization. Biruin mo, lumang style na yan, bata, the more ka magpayaman, easy money, oo nga eh. 'Di ba? Using the name of your mom, ang tigas na mukha. Kala ko naman labanan, basagan ng talino eh, pukpukan ng talento. Wala, lugi ka talaga, no? Pero actually, no, ako talaga, sa tingin ko, mali nga rin yung mga turo ko, yung advice ko dun sa sa anak ko eh. Yung lalo na yung yung nag-work na ngayon. No, sabi ko, habang nag-aaral kayo, try to gain connection kasi yan talaga eh. Yun talaga yung eh. Pero I think, mali eh, no? I have to go back sa drawing board pagdating dyan sa mga pag-uusapan namin. Kaya tahimik si Loren kahit anak ng iiyak na ayaw pa magsalita, bata pa si Promil, boy, corrupt na. Yun ang pinakamagandang definition dyan. Bata pa lang corrupt na tong si Promil boy. Grabe, tigas ng mukha mo. Sinampa mo pa ng kaso si attorney. For these promises,
Dahil pinilit ko yung clause. Flipper kasi. Hindi pwedeng ibenta itong prangkisa ito. Pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ng provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo Naalala nyo yung I think sa press conference, no? Dahil daw sa hawak niya mga ebidensya, no, ng yung Cabral files, dahil daw hawak niya, no, gusto daw siyang patahimikin. Paano kaya yun? Meron din palang hawak si Senator Ping Lacson. Nagkaroon na ng mga admittance. Meron din daw hawak yung, sino pa ba may mga hawak? Yung DPWH. No? Ba't pa siya patatahimikin? Di tatlo silang patatahimikin. Si Magalong meron din daw. Paano yun? Ang daming patatahimikin, ikaw lang nagkiklaim ganon? Ang daming dapat patahimikin kasi may hawak sila, pare-pareha sila may hawak ng files eh. Meron din daw may hawak na iba. Mameshins Blue, shout out. lalo na sa mga banyaga, pagkat kontrang-kontra po tayo dyan. Energy should be Philippine-owned. At kasi sa local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor, kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibebenta Televiste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa pantaha. Hindi ko lang gusto rito, medyo may may buhat bangko si Mayor Atienza, pero let's give it to him na lang. Napanood mo yung video ni Leviste kanina, sabi niya, ang Pilipinas daw ay nasa ilalim ng de facto martial law? Bobo talaga yan, no? Grabe, nasa de facto martial law ang Pilipinas. Yung presidente may 3 impeachment, isa hindi nakapasa. Anong de facto martial law? Naka-martial law tayo, tapos si PBBM may impeachment case na haharapin, ganon. Ma'am Norma, Jornadal, shout out. Totoo ba? Si Randolph may hawak ding files. Masyado nang nababoy ang Cabral files na yan. It's not worth it na pag-usapan, no? Nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco. Marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro yung mga foreign investors, so-called, nalaman nila eh. Wala na palang visa yung prangkisang yan eh. Dahil... buti, maganda siya. May clause siya na binigay doon. Kaya, pag ibinenta pala, mawawala ng visa yung prangkisa. Kasi for Mayor Atienza, dapat talaga, pagka government-owned na hindi ibibenta. Baka de facto yung Ma'am LB! Hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Impacto sila. Ang aking sa pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Kailang purpose talaga. Inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Grabe, no? Ang kailangan po yung prangkisa. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Dominic about this issue. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC, when you're running for a position, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Comlex said they have no answer to this because... I think hindi no? Ayan, sabi yung porke iniimbestigan ang paglinlang niya sa Pilipinos. Oo nga eh. No, kasi magandang revelation tong kay Mayor Atienza. Sana baka pwede ring si kasuhan yan, si Loren Legarda. 'Di ba? Bakit hindi? Basta lahat biruin mo, no? Itanong nga natin kay Attorney D. Horsey. Attorney D. Horsey, ano sa tingin mo? Bakit ganon? Because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it. Ito, maganda to. Ulitin natin ha.
we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it, and we can get your opinion on this, Mayor. No senator or member of the House of Representatives shall be directly or indirectly interested financially in any contract or franchise granted by the government during his term. Your comment, sir. Senator Legarda violated that provision. Oh, patay ka. You violated that provision. Loren Legarda, hindi mo talaga deserve matawag na senator. Kapal na mukha mo. Ayop kayong dalawa. Wala kang pinagkaiba kay Bongo. Pares kayong kupal. Magaling kang kupal ka. Biruin mo, no? Wala kaming pakialam sa emotion nyo na bilang mag-ina para ipanawagan mo na kailangan magkaroon ng kumpanya, no, or shares or whatever, no? If gamitin mo yung posisyon mo bilang senador, yun yung pinaka-essence ng provision na yun eh. Biruin mo, kapal ng mukha, oh, tigas ng mukha nito ni Loren, no? Alam nyo, sa Japan, yung mga napapahiyang ganyan, nag-aarikiri. No? Dito, nagsiselebrate pa. Mga yan po. Dito, nagpapa-presscon pa. No? Kakapal ng muka. Nataranta na siya kasi may motu proprio investigation ang house sa franchise niya. O totoo ba? Sige, sakto yan. Sakto. Ma'am Chaicher. Because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron ako testigo. Si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna. I have better things to do than listen to you. Nagkaroon ng alukan. Patay ka. May testigo. Kanya, sabi nung si Gobernador Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klase na usapan ang kaibigan ko si Lito. Okay lang. We give it to you, Mayor Atienza. Oy, baka pwede nating... try ko nga kontakin si Mayor Atienza. Baka pwede natin to ma-interview. Sama mo ako ha, Tita May. Haze corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan, wonder boy. I'm not even analyzing his capacity, but I'm saying yung franchise. Correct. Even before, no, yung capacity, there is a requirement na hindi niya na ipasa. Ang hangad niyo, ibebenta niyo yan. I told her straight. Kaya kontra ko dyan. Marami ng mga nag-provide ng solar energy and they were very, very disappointed at the action of Congress then. Mayor, you said GMA was convinced by Senator Loren Legarda. May natatandaan pa po ba kayo kung sino-sino yung humindi dito sa sinasabi niyong nireject yun rin po? Wala akong alam. Alam ko, kulang eh. Kaya nga, to save the day for the people, iginiit ko yung provision Boss na hindi Olskip. na pwede ibenta yung prangkisa. Yung prangkisa. What would you know how Senator Loren Legarda was able to convince the former president? Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects. Very powerful talaga yung no? Chairman ng appropriation sa Senate tsaka sa Congress. May panakot pati presidente. Kutya, kung paninindigan ni Mayor Atienza to, malamang sa malamang meron talaga dapat managot. No? May pananagutan talaga si Loren Legarda. If you help me now, At saka, baka naman pwedeng ibalik si Gloria Macapagal sa o kaya lagyan lang ng permanenteng neck brace. Kasi inilabas eh. Pero PBBM, baka naman maimbestigahan mo yan. Magandang maimbestigahan yan. Yang, at yung involvement ni Gloria Macapagal Arroyo dyan, tsaka ni Loren Legarda, grabe, pagka mautak ka, hindi matalino mautak. Pag mautak ka talaga, gawaing tiba-tiba, grabe, yayaman ka. approve the franchise. Anong tawag doon? Di ba lobbying yun? Now, I can understand that. In a sense, na tumutulong sa isang anak. Pero hindi pwedeng i-deny na hindi nangyari yung sinasabi ko. Patay ka. Di ba Manang Trexie?
May power ang may hawak ng budget appropriation kasi nandoon ang pera. Yun nga eh. Then I will be ready to confront the issue with anyone. Talagang tinulungan niya si Leandro Levice, anak niya. Grabe, no? Grabe, kapal ng mukha mo. So, Loren Ligarda. Soren Legaspi tuloy. Kapal ng mukha mo, Loren. No? Ang kapal ng mukha mo. Ginamit mo yung pagiging senadora, tapos parang binlockmail mo pa yung presidente. Dahil appropriation na chenes ka, committee chair, blah, blah, blah. Gago, no? Yan ang kababaing tao. Babaeng kupal. Ako yung prangkisa na hindi naman kailangan kung hindi para sa bentahan lang. Mayor, I believe you're pointing to conflict of interest in all of your statements. And Congressman Leviste just posted, I think 1 day ago sa social media page niya, na nag-step down na siya sa board of directors ng kumpanya. Just 1 day ago. Do you see any conflict of interest? Tapos na yung bentahan. Tama! Tapos na eh. Di ba? Hindi mautak tawag, kundi tuso. O yun, tuso. Tuso, you know? Hindi, meron kasing mga tuso na bobo eh. Yung move na yun, pang malakasang mautak na tuso. Alam mo ba, Bibi, na may nag-file ng ethics complaint kay Senator Loren noong 2019 dahil dyan sa franchise ng anak niya? Totoo, ano kayo nangyari? Sino bang presidente nun? Talaga napaka-anomalya yung yung 2016 hanggang 2022 eh. Andyan talaga lahat eh. 'Di ba? Nakaligtas si Ikapo, no? Nakaligtas tong si Marcoleta, 'di ba? Si Marcoleta, si Joel Villanueva, si Loren Ligarda, nakalaya si Bong Revilla, nakalaya si Jinggoy. Oh. Nakalaya si GMA. Pinakulong na walang kapararakan tong si Senator Laila de Lima. Tinangkang bawiin yung pardon kay Senator Trillanes. Grabe, 'di ba? Napalaya si Robin Kupal Dahud. Pucha, biruin nyo, lahat ng mga kriminal, pinalaya po. Tapos si Mark Anthony Fernandez nga di ba? Kailan nahulihan ng marijuana to si Mark Anthony? When? 2016. Pucha. Pero pinalaya lang oh. Kasi nga si Robin eh. Pamangkin. Open a can of worms. Tapos lahat ngayon nandun na sa table. Grabe, no? Tapos na rin yung bentahan. Hindi niya kailangan ngayong pwesto sa loob ng kumpanya. Yung magkano yung presyo ng bentahan sa Koreano. Magkano ang binayad ng Meralco. Magkano ang kinita nila so far sa prangkisa ng korporasyong yun. Hindi na kailangan ng pwesto ni Leandro Leviste ngayon. Una, congressman na rin siya. Pangalawa, nagawa na nila yung gusto nila sa pamamagitan ng prangkisa. So, pinakamaganda, bumaba ka rin sa pagiging congressman kung talagang Tapos, si Senator Laila de Lima, si Senator Loren Ligarda, mag-set ka ng example para tularan ka. Magbitaw ka na sa pagiging senadora, kapal ng mukha mo. Wala pong halaga yung pag-resign ni Congressman from any corporation. Wala pong benepisyo at wala pong dapat pag-usapan doon. Kita mo? Ngayon, tama nga naman, bigla ka magmamagaling, nag-resign ka na.
Ulul. Sir, ang sabi po ng camp ni Congressman Leviste, hindi sila magbibigay ng pahayag kahit na no comment dahil ayaw raw nila patulad yung inyong naging pahayag. What can you say about that? Huwag niyang pagmukain na nagsisinungaling ako dahil diyan ako magagalit talaga. Ngayon, sinasabi ko lang yung katotohanan, hindi ako nagbibintang. Pero pagka talaga naging open debate ito, pag-uusapan namin yung mga behind the scenes na nangyari, kaya niya nakuha yung prangkisa. Maraming salamat po for Oh. Meron pa palang alas na natitira. Ano, si Mayor Atienza. Although parang in-expose mo na rin Mayor Lata. Kaya maganda talaga ginagawa ni PBBM ngayon Nililinis niya gobyerno. Yun nga. At yung talagang yung mga nagtatanong na hindi nyo maramdaman yung mga kilos ni PBBM. Sinasabi ko sa inyo nakatago kasi yung mga gustong mag-corrupt ngayon for 2026, mababawasan yan. Very significant ang mababawas na korupsyon. Siyempre, lalo na yung mga exposition ng Cabral files, mga Cabral, di ba? Exposition sa DPWH, pagsunog-sunog sa Baguio na mga ebidensya, magalong! Oh, di ba? Lahat ng korupsyon, lahat ng mga nagmamagaling, yung pa mas mabaho yung nagmamabango, yung pa mga mas mababantot. Anong balita doon sa Baguio? Wala na. Kutya, tigas na mukha nyo, magalong, kabayo, tigas na mukha nyo. Ano na? Wala nang balita? Manghihingi kami ng update sa inyo?